Kung ikaw ay umiinom araw-araw, maya't maya ng painkiller para sa iyo, video na to, hali kayo, pag-usapan natin yan. Mayroon tayong kapatid dito sa Facebook na nagtatanong tungkol sa pag-inom ng mefenamic acid. Masama daw ba ito kung araw-araw at sa tuwing may masakit siya na nararamdaman, kung ito daw ay iinumin, masama daw ba ito? Ang sagot, kung sa tuwi na lamang na may masakit sa inyo, kahit katiting, ay iinom kayo ng painkillers, maaaring maging masama sa inyong kalusugan. Again, sabi nga po natin, may hangganan ng lahat. Kasama na nga po riyan ang sobra-sobrang pag-inom ng painkillers. Ang mefenamic acid ay isang NSAID or non-steroidal anti-inflammatory drug na ginagamit sa panggagamot ng mild to moderate pain. Kadalasan ito po ay piniprescribe at 500 mg for every 6 hours for at most a week. Kung makamiss ka ng dose at malapit na rin ang inyong almost next dose, antayin na lamang po ang next dosing, lalo na kung hindi naman masyadong masakit ang inyong iniinda. O kung wala naman talagang masakit, as needed na lamang kumbaga. Precaution na lamang din po natin sa mga taong laging umiinom nito nang hindi kumukonsulta sa doktor. Yun bang basta na lamang nagtitake nito at maya't maya na lamang sila nagtitake nito, basta may konting masakit, maaari po itong magdulot ng bleeding sa inyong tiyan, sa inyong bituka kung sobra kayo sa dosage. Lalo na kung mayroon kayong history ng stomach ulcer, naninigarilyo, nainom ng alak regularly, more than 60 years old, umiinom ng steroids at blood thinner. Usually, again po walang sintomas ito, pero kapag lumala po, pwede po kayo makaranas ng pananakit ng tiyan, pangingitim ng inyong dumi, pagsusuka ng dugo o maitim na parang ground coffee, at yung iba naman po pwedeng naninilaw ang kanilang katawan, nasusuka, nagsusuka, nagdadarken ng ihi, o pwedeng sign po yan ng liver damage. Hindi naman sa nilalahat natin, pero pwede rin po itong magdulot ng bahagyang pagtaas ng inyong blood pressure na siya naman po pwedeng magdulot ng pananakit ng inyong ulo, pagkahilo at panlalabo ng paningin. Ilan lamang po ang mga yan sa side effects na ayaw nating magkaroon kayo, pero wag din po nating kalilimutan na ang gamot na ito ay pwede rin po magdulot ng allergic reaction sa inyo kung may allergy pala kayo dito. And mind you, pwede po maging life-threatening ang severe allergic reaction. Pwede po kayo makaranas ng sobrang pangangati, biglang pagkapaos at hirap sa paghinga, hirap sa paglunok, at pati na rin po pamamaga ng kamay, bibig, mga mukha ninyo pagkatapos inyong inumin ang gamot na ito. Kaya naman po, again, kung may mararanasang mga ganyan, magpatingin agad sa pinakamalapit na emergency room. And also, obvious naman na po na ang sinasabi natin dito ay kung mild to moderate pain, pwede naman pong uminom nito, pero not more than the prescribed dosage. At wag din po more frequent than the prescribed timing. Kaya yan po sinabi na every 6 hours for 1 week dahil po napag-aralang maigi yan. Also, kung kaya naman po ang sakit, mayroon naman pong non-pharmacologic measures tulad po ng warm compress or cold compress, depende po sa cause of pain. Meron din po tayong mga transcutaneous electronic nerve stimulation na po pwede po natin gamitin, not sponsored. Pero pwede pong gamitin yan bilang therapy. Kasama po ng warm compress, pwede pong marami pang iba for mild to moderate pain. But if not relieved, please consult your doctor and do not self-medicate. Yun lamang. Sana malinaw po at sana may natutunan. Kung mayroon man, makikilike and share na rin po ng video sa inyong mga kaibigan. At please, mag-follow ka na rin naman. See you next episode. Ingat.